Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon dito naman tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Lihim ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal at DILG Secretary Benhur Abalos, bistado ni Congressman Marco Leta. Kaya pala sobrang abusado daw ng gobernador. Pero bago ang lahat mga kapanig, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo. Wait lang at mag-subscribe tayo guys. Hindi pa tayo nakasubscribe. I-all na natin. Yan. Siyempre mga kaibigan, huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Tuloy ulit natin. kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, dismayado nga si Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang natuklasan nang minsan siyang bumisita sa tanggapan ni DILG Secretary Benhur Abalos upang isinangguni ang problema ng mga residente ng Misamis Occidental na ginigipit di umano ng kanilang gobernador na si Henry Ominal. Matatandaang isiniwalat ni Marcoleta ang hindi makataong ginagawa ng gobernador sa mga residente ng Misamis Occidental matapos itong ipinademolish ang mga kabahayan sa gitna ng pandemya kahit wala naman naging court order para lamang magamit ang lupa sa kanyang pansariling kapakanan at maitayo daw ang proyekto na siya rin ang nakikinabang. Dagdag pa ng kongresista na di umano'y nag-uusap na pala si Governor Ominal at Secretary Abalos ng kanyang maratnan sa tanggapan ng DILG. Kaya naman pala na walang aksyon si Abalos sa kaliwat kanang reklamo ng mga residente laban kay Governor Ominal. Kaya naman, komento pa ng marami sa ating mga kababayan, ano nga ba daw ang talagang nangyari sa mga ahensya ng gobyerno na inaasahang magtatanggol at magtatakbuhan kapag may mga politiko na abusado. Tila ata daw nananamantala sa kanilang kapangyarihan at tila ba naghari-harian ito at ginagamit ang posisyon para magpalaki ng mga negosyo. At malinaw di umano na may sabuatan sa bagitan ni DILG Secretary Abalos at Governor Ominal at maaring mauwi lamang daw sa wala ang lahat ng investigasyon ng Kongreso sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta upang mapanagot sana si Governor Henry Ominal. Kaya naman, nananawagan nga ang pamilyang Dumanhog kay DILG Secretary Abalos, lalong-lalo na si Mayor Dumanhog, kaugnay ito sa paghaharas di umano ng pamilya ni Governor Ominal sa pamilyang Dumanhog. Ayon nga sa Mayora, nahihintayin pa ni Secretary Abalos na mamamatay sila katulad raw na nangyari sa Negros Oriental na kung saan ay pinatay nga si Governor Digamo ng kabilang kampo ni Congressman Tebes. Dagdag pa nga ng Mayora Dumanhog, masyadong makapangyarihan si Governor Ominal at binabalak niya itong pasukin ang kanilang bahay at baka taniman pa sila ng baril at granada dahil pinapalabas nga di umano ni Governor Ominal na mayroong private army ang pamilya ni Mayora Dumanhog. Kaya nga hiling ni Mayora Dumanhog kay Secretary Abalos bilis-bilisan na ang kilos at dalhin na sa Senado itong nangyayaring sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya. Komento nga na marami sa ating mga kababayan na baka matulad di umano sa Negros Oriental ang mangyayari sa Misamis Occidental.
Ayon pa sa kanila na baka puro na lang daw di umano investigasyon, walang makukuhang hustisya. Nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, OMG, what's happening to our country, Mr. President? Yung DILG Secretary mo, Mr. Abalos, ano itong sinasabi ni Congressman Marcoleta na magkasabuat kayo ni Gobernador Ominal sa hokus-pokus ng project sa Osamis City, Misamis Occidental, dapat aksyonan na kaagad, Mr. President of the Republic of the Philippines. Galaw-galaw Abalos para di katawagan ng tambaluslos. Huwag maging bulag Abalos at bingi dyan DILG. Gising Abalos, wake up. Kaya nga himala, tahimik kayo. Kay Tebes or etc. ang ingay nyo araw-araw sa TV pa interview. Ba't yan matindi na wala pang kilos? Hay nako, sana ba yung pair mo Abalos? Imagine ha, mayor na nahaharas pa. Ano pa kaya sa ordinaryong tao ang di maharas? Nakakatakot na ang nangyayari sa Pilipinas. Masyado kasing abala ang Pangulo sa iba't ibang problema sa bansa, kaya naman meron siyang mga opisyal na nag-aasikaso. Kapag korupsyon ang pinairal dyan sa kasong yan, tiyak pera-pera na yan. Kapag mahirap o mayaman, matino pagdating sa politiko, sabngay kwarta-kwarta lang din Secretary Abalos, check, check, check. And go! Pinatay yung governor. O so hintayin na lang siguro na patayin si mayor o kaya ako. Patayin din ako kasi ako yung pinaka-strength ng parents ko. Kasi they're already 70 years old. Staff sa Senate na hindi ko lang i-mention yung senador na nag-communicate na for resolution ngayong July 24. July 24 para maano talaga sa Senate yung problema. Tapos yung sa administrative case against kay Governor Waminal, down to the sangguniang panlalawigan members kasi sobrang abusive na yung ginawa nila sa suspension ng parents ko. We're still siguro kasi may nag-reach out na sa atin na staff ng senador. Hindi ko lang muna papangalanan kung sino yung senator na yon. Basta inano na niya by this coming July 24 for sa resolution, first reading na para maano agad Senate inquiry. Yung lawyer namin at saka yung legal staff ng senador nag-communicate na kasi may mga gaps pa na inaayos para tuloy-tuloy na din yun siya, sir. Yung sa Court of Appeals, kasi nag-appeal tayo sa Court of Appeals, di ba? One-sided yung si Director Soyco sa DILG, so na-implement talaga yung suspension order kasi i-recognize nila yung acting. Pero kung titingnan mo yun, Sir J, palagi kong i-reiterate ba na paano nagiging legal ang isang illegal suspension? Kasi yung betrayal of public trust na sinasabi ni Governor Waminal na doon galing yung third suspension order, ang pinakaugat nun yung kaso na inexonerate ng Office of the President. Yung reverse and sit aside. So kaya nga inano namin sa DILG na dapat sana kasi si DILG Director RD Soyco, siya yung may kasalanan kung titingnan mo kasi he omitted a lot of facts na transmit niya doon sa national. Kaya wala talaga. Yung sa amin nga, yung sa national nga, ang sabi doon, nandoon na daw sa legal division nila for appropriate action. But until now, hindi pa namin na-receive kung ano yung sagot nila, yung sa mga query namin. Ang dami doon Ang dami doon na hanggang ngayon, hindi pa namin natanggap kung ano talaga. Samantalang, yung kabila, bakit ang dali-dali? So, ang tanong ko nga dito, Sir Jason, nasa pa ba tayo? Tamang sistema ng panggobyerno? Kasi hindi ko na din maintindihan Kagaya nito ngayon, yung si Major Sumagang, yung police ba, yung hepe, di ba kahit na wala pa kaming request na i-relieve sila, pero kung nakikita sa buong mundo kung anong nangyari, bakit hindi agad ma-action na yan? Lalong-lala na to si RD Co-op, si General Co-op, ninulify pa nga niya yung order. Supposedly, si Sumagang dapat na-transfer na doon sa Camp Alagar sa CDO, sa region. Kasi under investigation. Pero alam nyo ba, merong Special Order number 129, notification, subunit, reassignment order of the following name. PNP personnel of Region 10. At ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo? Biglang lakas yung volume, ang sakit. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video.
Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.